O mga kababayan, ito po yung lingkod si Freddy at ako yung nagbabalita tungkol sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas at ang topic ko po ngayon araw na ito ay Rice for All program. Okay? Sinong pangaba ako? Ako po ay dating isang competent Toastmaster International dyan sa Bacolod na ako po ay nag-join dyan noong 1999 up to 2022. Tagal na, no? Tagal na. So, I joined them as a competent Toastmaster and I've been working for PLDT for the past 26 years as a system support engineer. Okay? Yan po ang aking background dyan sa Pilipinas. At dito naman sa Amerika ay nagtrabaho po ako sa Chicago from 2002 to 2018 as a medical worker in different hospital and nursing home. Okay? So, ganyan ho ang aking naging kalagayan dito sa Amerika. At ako'y nagpapasalamat sa United States for giving me an opportunity to work and also stay with this country. A very good country. It's an American dream comes true. Thank you very much. Okay? Thank you very much, America. Now, Rice for All program, pakinggan po muna natin ito. Foundation na nanatiling mataas ang presyo ng bigas sa gitna ng pagbaba ng rice inflation. Ito ang balita. Ang ating inflation rate po natin ngayon ay bumaba, no? Noong 2022, it's 5.8%. Now, it's down to 3.1%. Okay? Bumagalo ang inflation rate, no? Ang compared to US inflation rate, it is 3.27%. Almost parehas lang ang inflation rate ng Amerika at ng Pilipinas. Okay? So, tuloy po natin to. Planong palawigin Marcos administration ang 29 pesos rice program ng pamahalaan. Partikular na ang 29 pesos na halaga kada kilo ng bigas na Ito po ang binibenta ay sa kadiwa ang tinatawag na well-milled rice that costs us 29 pesos per kilo. No? Makita niyo ang laki ng depression ng 29 to 55 or 60 pesos per kilo. Laki ng depression. Halos kalahati ang naging depression. So marami ka pang mabibili doon sa depression yon. At ito naman pong bigas na binibenta ay high quality. Hindi po hindi yung parang darak na, no? High quality ito. Mahal sa ho ito dahil matagal na itong na-stock eh. Pag matagal ano yan? Maraming maalsa compared to yung newly harvest takaw tubig yan. Hindi masyadong maalsa yan kasi bago no? Bago. Sa kadiwa sites para sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa mga susunod na buwan dodoblehin ang distribution sites at palalawigin ang inisyatibo sa Visayas at Mindanao. Layo nitong maabot ang nasa 6.9 million na mga pamilya. Dito sa P29, ang target natin are the vulnerable sectors. Approximately mga 30% yan ang total population natin. About 6.9 million households or families. About 34 million individuals. Giit ng liderato ng Kamara, nagtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang pag-abuso sa programa. Nadinig nyo, nagtutulungan. Ito po ang kailangan, no? Upang ma-resolve ang ating kakulangan sa bigas na abot kaya ng mamamayan. Okay? 29 pesos per kilo. At ito ay pinangungunahan ng ating magiting na Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez. Okay? Ito ay pinsan buo ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pareho nag-aral dito sa Amerika. Nakikita nyo lahat mga na nakaupo ngayon dyan sa Pilipinas ay puro US educated. Okay? Hindi mo makakailayan, puro mga US educated. Kaya yun lahat ng patakaran dito sa Amerika ay hindi nyo napapansin na dyan ganyan na rin sa Pilipinas. Okay? Tuloy po natin. Kaya magiging unti-unti lang ho yan. It cannot be worth overnight.
Unti-unti lang po yan at yan ay magiging available sa lahat. At ito ay subsidized ng gobyerno. Subsidized ng gobyerno at ito ay mababawi naman ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-improve ng economy. Yung iba maraming kumukontra Kontra lang kontra pero wala namang ginagawa. Puro paninira lang. Ngayon, sila mismo diyan sa mga Duterte, sila mismo ay nag-aaway. At katunayan, si BP Sara ay umatras na. Hindi na rin siya kakandidato sa pagka-presidente sapagkat wala naman siyang accomplishment as Secretary of Education. Okay, nakita nyo? At maging si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon ay abot-abot ang kanyang kaso na isinasampa ngayon sa kanya. Okay? Ito po, tuloy po natin to. Ito ay upang matiyak na karapat-dapat ang nakikinabang sa murang bigas. Sa pamamagitan anya ng pakikipagkolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan at barangay, masisiguro ang patas at epektibong distribusyon ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Samantala, para naman sa research group na Ibon Foundation, mataas pa rin ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng mas mababang rice inflation. Itong Ibon Foundation naman ay puro mga statistics lang. No? As I told before, na it cannot be done overnight. No? Unti-unti lang. No? Ang presyo ngayon ng bigas ay 65 pesos per kilo, 60 pesos per kilo. Okay, yan ang mga presyo ng bigas diyan sa Pilipinas at meron pang mga 56 per kilo. Ayan ang mga compared to 29 pesos per kilo available only in Kadiwa store and all on selected groups. Unti-unti lang ho yan and time will come or in the days to come or in the weeks to come, it will be also distributed in different parts of the country like Visayas and Mindanao. Okay? At marami pa ako iti-take up tungkol dito sa problema natin sa rice production dyan sa Pilipinas na maraming mali ako nakita when compared here in America na hindi naman sa inyo sinishare ng mga ibang mga kababayan natin dito sa Amerika. Nakita ko ang diferensya ng pagtatanim ng rice dito sa Amerika compare dyan sa Pilipinas. Okay? Malaki ang agwat at yung advantage ng kanilang learning. Dito, magtatanim lang ng kalahating taon. Yung kalahating taon, relax lang. Papasyal lang. Kasi lalaki naman ng lupa rito lalaki ng lupa. And we could do that too in the Philippines through a cooperative. Okay? Magsasama-sama yung mga lupa katulad ng ginawa sa transportasyon. Kailangan kasi talaga dito, dyan sa Pilipinas, ay commercial crop production. Katulad dito, commercial ho. Hindi ho pwede yung mga maliliit na lupa na 1 hectare, 2 hectares, ay hindi kayo kikita dyan. Kailangan nyo ng malaki. Pag malaki ho, at pinagsama-sama through a cooperative, 1,000 hectares sa isang malaking cooperative, maghahati-hati ho yan at malaki ang gagawin. At pagiging cooperative ay may mga may mga training. May mga training para umunlad ang bawat membro. Kasi ako ay member ng cooperative at yan ang lahat ay natutuhan ko sa cooperative. Okay? Tuloy po natin ang diskusyon. Kasi talagang ang education ay importante. Katulad ang sinasabi dyan ng mga ibang jeepney driver at yung mga ibang magsasaka na hindi sila nagkakaisa ay natatalo sila ng naglalaki ang mga kumpanya. Kita nyo sa China, binubuli tayo kasi hindi tayo nagkakaisa They are taking for granted that we are not united. Okay, let's continue. Ayon sa grupo, nananatili pa rin sa 51 pesos kada kilo ang retail price ng regular milled rice, samantalang 56 pesos ang well-milled rice. So nakita nyo, ang presyo ng regular milled is 51 compared to well-milled at 56 per kilo. Okay? Let's continue. Dagdag pa ng Ibon Foundation, kinakailangan ng mas maigting na hakbang ng Marcos administration upang pababain pa ang inflation. Rosa Licos, UNTV News and Rest. Ang inflation rate dyan sa Pilipinas ay malaki ang pinagbaba na.
So, compared to 2022 at 5.8%, we are now down to 3.1%. Yung mga naninira dyan na sinasabi na mabilis daw ang inflation, ngayon mabagal na at 3.1%. At the same dito sa Amerika na 3.27%. So, yung iba ay daldal lang ng daldal, pero wala namang ginagawa. Puro paninira lang. Na may nakita ba kayo na nag-suggest kung paano mapapa-improve ang ating farming, rice farming? Ito ang sagot ko. We could improve our rice farming with 1. Water management. 2. Nutrient management. Puro management ho ito. And with the use of cooperative, ay ito ay matitake up at ito ay at marami tayong matututuhan when you join a cooperative. Kailangan sama-sama ho yan. Sama-sama ang lahat magsasaka, pagsasama-samahin ng lupa, and parang stockholders yan, at ito ay mabibigyan ng mga dividendo. And at the same time, there will be a training continuously in order for the farmers to grow. At till na-reach nila yung kanilang goal that they could have more land to cultivate. Okay? At iyan ay sasama sa mga cooperative. Kasi kung ikaw lang naman ang mag-isa, paano ka matututo? No man is an island. Okay? Number 3, weed management. Yung mga damo. Magtatanim ka ng palay, tapos yung mga damo ay hindi mo nakokontrol. Paano ka kikita doon? Di ba? Tapos ay integrated pests. Integrated pests is yung mga peste na kaya halos wala tayong kinikita sa mga pagtatanim ng palay at puro walang laman yung mga tinatanim nating palay. Okay? And we call this one disease management. Itong mga disease management kasi yung lupa ay kailangan natin 1. Niro-rotate yung crops. Hindi lahat puro rice, no? After rice, kailangan natin tanim ng kamote or corn, no? Yan. Tapos yung pangalawa ay plant resistant variety. Papalitan natin. Ang ginagamit nating brand sa palay natin ay ibahin naman natin susunod. Okay? Plant in warm soil. Kailangan yung ang soil ay maganda, warm, mainit. Okay? And use fungicide. Yung fungicide, importante ho yan. Sa lahat ng crops, meron tayong fungicide para maganda ang quality. At the same time, marami tayong maaani. Okay? At ang number 1 na kailangan maging titingnan natin sa lupa na ating paglalagyan o pagtataniman ng palay ay kailangan yung clay. Okay? Yung clay. Bakit clay? Kasi meron tayong kailangan natin, number 1 is water management, di ba? Kung ang water management natin, patutubigan natin ang ating mga sinasakang farm, okay, sinasakang mga rice field, sisip-sipin lang yon. Hindi katulad ng clay, nananatili lang siya. Nananatili lang siya. Para merong irrigation, nananatili lang yung tubig. Napapansin nyo yung mga pupunta kayo sa mga. Kasi nung araw nanguhuli ako ng palaka diyan sa mga rice field. Nananatili yung mga tubig diyan. Kasi ang ilalim niyan ay clay. Malagkit na lupa. Makikita nyo, gagawa sila ng daan. Kita nyo, yung lupa na tinataniman ay maputik o pag tumigas, pwede mo nang apakan. Kaya tinawag nga clay loams. Okay? Kita nyo? Di ba? Okay. At ito ay natatakpuan sa mga lower land, hindi sa kabundukan. Hindi ka pwede magtanim sa kabundukan except sa Ifugao rice terraces, no? Okay. At iyon ay umaasa lang sa ulan. Ang mga probinsya diyan na taniman ng palay o rice is Nueva Ecija, no? At itong mga taniman ng palay usually ay located sa mga fresh water lake. Kailangan matabang ang tubig. O kaya nanggagaling sa mga irigasyon na nanggagaling din sa kabundukan na sinasalo, lahat ng ulan ay sinasalo at yan ang nagbibigay ng irrigation system. Okay? At ito ay natatagpuan sa Luzon, sa Cagayan Valley.
Western Visaya, yan nga, sinabi ko sa inyo, sa Iloilo at sa Bacolod. Pero usually sa Bacolod, ang tinatanim ay sugarcane. Sa Southern Mindanao and also Central Mindanao. So, imbis na i-import tayo, pwede natin i-consolidate yan. Kung may mga cooperative, ang bawat isa, madali na hindi na tayo kailangan mag-import. At the same time, we could even export rice, most especially during the Marcos regime. Okay? So, ito ay isa sanang magandang halimbawa ng pagkakaisa. Unity. Instead of puro kayo paninira. Kaya pag may paninira ang mangyayari sa bahay natin, it will be what? Magiging equilibrium. Equilibrium means hindi gagalaw. Hindi ka nga babaksak, hindi ka nga aangat, nasa equilibrium, zero. Okay? Para in X and Y axis, ganun lang po yun. Level lang. Pero hindi maganda yan. We need to be a rice exporting country sooner. With the use of yung ginagawa nating Pangulo na sinusuporta niya ang lahat ng magsasaka at mga irrigation, ginagamitan na ngayon ng solar power generator. Okay, solar power. Meron tayong mga solar power generator to augment yung mga dam performance to distribute water through the irrigation system. Okay? So, at least ay napaliwanag ko na sa inyo para yung iba ay walang ginawa kundi manira lang. Pero wala namang alam, no? Wala nagbigay. Ako lang yata ang nagbibigay sa inyo ng ganitong pakay or sistema upang umulad ang ating, in order for us to be a rice exporting country sooner. Kundi man lang natin at least maging sufficient tayo, rice sufficiency in rice. Like here in America. America is number 5 when it comes to being a rice exporting country. Okay? Okay, I see you in my next vlog. In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.